Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga sabi-sabi, alamat, at personal na karanasan ng ilang individual. Bagamat may mga bahagi ng istorya na maaaring ituring na a true story, ayon sa mga nagbahagi, ito ay isinalay sa isa paraang pampelikula at pampanitikan upang maiparating ang kabuuang karanasan sa mas nakakatakot at kapanapanabik na paraan. Ang mga tauhan, lugar, at pangyayari sa kwentong ito ay posibleng kakang-isip lamang o sinadya ng baguhin upang mapangalagaan ang identidad ng mga taong sangkot. Hindi layunin ng kwentong ito ang manira ng reputasyon ng sinuman ng anumang kultura, relihiyon o paniniwala. Babala, may mga bahagi ng kwento na maaaring hindi angkop sa mga bata o taong madaling maapektuhan ng mga temang kababalaghan, karahasan at dugo. Maging responsable sa panonood o pakikinig. Kung naniniwala kang may katulad kang karanasan o kwento, maaari mo itong ibahagi, ngunit tandaan, ang katotohanan ay minsang mas nakakakilabot pa kaysa katang-isip. Kahit kailan, hindi ko inakalang ang simpleng paglipat namin sa isang baryo sa lalawigan ng Quezon ay magiging simula ng isang bangungot na aabutin ng maraming taon bago ko malimutan. Isang maliit na baryo na tila'y mapayapa sa paningin, mga punong niyog sa paligid, malamig na simoy ng hangin, at mga kapitbahay na waring laging handang tumulong. Ako si Jomar, 26 anyos, dating call center agent sa Cubao. Dahil sa sunod-sunod na problema sa lungsod, mula sa traffic, ingay, stress, at lalo na nang mawalan ako ng trabaho, napagdesisyonan kong pansamantalang manirahan sa baryo ng aking tiyahin, sa Sitio Madilim, isang lugar na hindi ko pa naririnig noon. Ayon kay Chameli, maganda raw ang buhay roon, tahimik at presko, at halos magkakakilala ang lahat ng tao. At higit sa lahat, mura ang pagkain. Nang una kong marating ang lugar, parang umiba ang ihip ng hangin. Hindi ito katulad ng inaasahan kong tipikal na probinsya. Maganda ang tanawin, pero may kung anong malamig na pakiramdam sa balat, parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga anino ng punong kahoy. Unang linggo pa lang ng pamamalagi ko ay agad akong naging usap-usapan. Siya yung pamangkin ni Meli na taga Maynila, bulong ng matatandang babae habang ako'y bumibili sa tindahan. Ngunit sa lahat ng narinig ko, isang pangalan ang palaging lumilitaw, Aling Meding. Napakagaling niyan magluto, lalo na ng dinuguan. Diyos ko, kahit araw-araw ko iyang kainin, hindi ako magsasawa, wika ng isang matandang lalaki habang nilalagok ang kapeng barako. Hindi nagtagal, nagkakilala rin kami ni Aling Meding. Isa siyang matandang babae na mahigit 70 anyos na, laging nakasuot ng itim na saya, at may mata na para bang alam ang iniisip mo. Nakangiti siya palagi, ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti, parang mailaman. Ang kanyang bahay ay luma, yari sa kahoy, at may bakod na gawa sa kawayan na may mga palamuting buntot ng pusa at tuyong dahon na tila anting-anting. Isang hapon, habang papauwi ako galing sa ilog, nagulat ako nang marinig ko ang kanyang tinig. Jomar, halika muna rito. May niluto akong dinuguan. Tikman mo, sabay kindat niya na tila ba alam niyang matagal ko nang gustong matikman ang sinasabi nilang pinakamasarap na dinuguan sa baryo. Nahihiyaman ako, pumasok ako sa kanyang bahay. Sa kusina, sumalubong sa akin ang amoy ng dinuguan, mas matapang, mas malasa ang amoy kaysa sa mga nakasanayan ko. Sa mesa, may mainit na sinangag at dinuguan na may makapal na laman, halos kulay itim sa dami ng dugo. Umupo ako. Kumuha siya ng plato at nilagyan ako ng ulam. Tikman mo, Hijo. Huwag kang mahihiya, sabay abot ng kutsara. Una kong subo pa lang, parang may kakaibang sensasyon na agad kong naramdaman. Napakalinamnam, parang may halong matamis, maasim, maalat, at mailalim ng lasa na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito tulad ng ordinaryong dinuguan. Tinanong ko siya kung ano ang sikreto. Basta galing iyan sa sariwang sangkap. Saka maihalo akong gamot ng luma. Ika nga, sagot niya habang nakatitig sa akin. Pagka-uwi ko, parang may bumabagabag sa akin. Pakiramdam ko'y hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. Nang ako'y pumikit, agad akong nanaginip, may kawang-kawang baboy na kinakatay, habang may babaeng nakaitim na sumisigaw ng panalangin sa wikang hindi ko maintindihan. Kinabukasan, sinabi ko ito kay Chameli. Hay nako, wag mong masyadong dibdibin. Baka napanaginipan mo lang dahil sa kinain mo. Pero kung ako sa'yo, wag kang basta-basta kakain sa bahay ng iba rito, bulong niya na maihalong takot.
Simula noon, napansin kong halos araw-araw may handang ulam si Aling Meding para sa mga dumaraan. Dinuguan ang madalas, minsan din ay adobong atay, papaitan, at iba pang putaheng may dugo. Ngunit kahit anong oras ka dumaan, laging mainit. Laging parang bagong luto. Laging may sabaw na sariwa pa ang uso. Dito na nagsimulang kumutob ang tiyan ko, hindi dahil sa kinain ko, kundi dahil sa mga naririnig ko mula sa mga bata sa baryo. Huwag ka dyan, paggabi umiiyak yang bahay nila. Parang may pinapalo, wika ng isang batang babae. Yung aso naming si Muning, nawala na lang pagkakain ng ulam galing sa kanya, dagdag pa ng isa. At nang gabing iyon, habang ako'y nanonood ng TV sa sala, may narinig akong kaluskos sa labas. Dumungaw ako sa bintana at nakita kong may nilalabas na malaking kawa si Aling Meding sa kanyang likod bahay. May hawak siyang kutsilyo at tila may isinasalin siyang likido sa isang malaking palayo. Amoy na amoy ko pa rin ang kape at dugo. Napatayo ako. Hindi ko maipaliwanag pero parang may humihila sa akin papalapit sa misteryo ng matandang iyon. Hindi ko pa alam sa panahong iyon pero ang pagtikim ko ng kanyang dinuguan ang magsisimula ng lahat. Hindi ako mapakali buong gabi. Sa bawat tunog ng kuliglig, sa bawat pagaspas ng dahon sa labas ng bintana, pakiramdam ko'y may nagmamasid. Hindi iyon ang tipikal na kaba. Parang may malalim na ugat ng takot na dahan-dahang sumusulak sa loob ko. Kinabukasan, maaga akong nagising sa tawanan ng mga kapitbahay. Araw ng pista sa baryo, kapistahan ni San Bartolom. Ang buong lugar ay puno ng banderitas, may tugtugan sa plaza, at may mga palaro sa gitna ng kalsada. Pero sa kabila ng kasiyahan, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa isang bagay, o sa halip, sa isang ulam. Ang dinuguan ni Aling Meding, halos sabay-sabay na bulalas ng mga taga-baryo. Sa gitna ng handaan, inilabas ni Aling Meding ang isang malaking kawa ng dinuguan. Umuusok ito, at ang amoy ay halos malanghap kahit nasa kabilang bahagi ka ng plaza. Lahat ay tila na hipnotismo. Agad pumila ang mga tao, dala-dala ang kani-kanilang plato. May ilan pa nga na tila nanginginig sa pananabik. Aba Jomar, halika. Kumain ka. Mainit pa, tawag sa akin ni Aling Meding. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi ng katauhan kong parang kusang sumunod. Binigyan niya ako ng isang mangkok ng dinuguan at nilagyan ng malagkit na puting kanin. Umupo ako sa isang sulok, sinusulyapan ang ibang kumakain. Lahat sila ay tila ba nasa langit habang ninunguya ang bawat subo. May isang matandang lalaki pang ang napapikit habang ngumunguya, waring nilalasap ang bawat himaymay ng karne. Tikim ulit ako. Mas matapang na ang lasa ngayon. Hindi na ito simpleng dinuguan lang. Para bang may pumasok na damdamin sa dila ko, halo ng tamis at pait, na may kakaibang malagkit na texture sa karne. Nang tanungin ko si Aling Meding kung anong parte ng baboy ang ginamit niya, ngumiti lang siya. Laman loob. Pero espesyal yan. Hindi mo mahahanap kahit saan. Pagkatapos ng kainan, dinalaw ko si Chameli sa bahay. Napansin kong hindi siya dumalo sa pista. Nang sabihin ko sa kanya na kumain ako ng dinuguan ni Aling Meding, agad siyang napatigil sa paglalaba. Teka, Jomar. Huwag ka nang kakain sa kanya uli. Baka hindi mo pa alam ang mga kwento, sambit niya habang pinupunasan ang kanyang pawisang noo. Ano ng kwento, tanong ko. Tahimik si Chameli sa ilang segundo. Matagal na yang si Aling Meding dito. Sabi nila, bago pa ako lumipat dito, nandito na siya. Hindi tumatanda. Hindi rin nagkakasakit. At bawat pista, siya ang laging may pinakamaraming handa. Pero ano, ulit ko. May mga taong biglang nawawala tuwing pista. Napalingon ako sa labas. Sa di kalayuan, nakita kong nakatayo sa likod ng mga halaman si Aling Meding. Nakatitig sa amin. Ngumiti. Napalunok ako. Kinagabihan, habang nakahiga ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi ni Chameli. Tumakbo sa isip ko ang kwento ng mga nawawala. At sa bawat subo ng dinugo ang kinain ko kanina, para bang may nanunumbalik na alaala sa dila ko, malansa, makapal at kakaiba ang pagkaala. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang dinuguan. Parang ako'y inaanyayahan ng di maipaliwanag na lakas na bumalik sa bahay ni Aling Meding. Naging mas madalas na ang pagdaan ko sa kanyang harapan. Minsan ay inaalok niya akong muli ng ulam pero tumatanggi na ako.
Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa tindahan, nadaanan ko ulit ang kanyang bahay. Bukas ang gate. Maliwanag ang loob ng kusina. At sa harap ng kanyang lamesa, may nakapatong na malaking karne, tila sariwang-sariwa pa. May hawak siyang kutsilyo at may binubulong habang hinihiwa ang laman. Sumilay ang takot sa puso ko, ngunit pinilit kong lumapit. Aling Meding, tawag ko. Bigla siyang napalingon. Walang ngiti ngayon. Parang gulat. Parang galit. Ah, Jomar. Gabi ka na ah. Halika, gusto mo bang makatikim ng bagong luto ko? Tanong niya, ngunit ang boses niya ay tila mas mababa kaysa dati, parang dalawang tinig na nagsasabay. Tumanggi ako at nagpaalam. Sa pagtalikod ko, napansin kong may bakas ng dugo sa ilalim ng kanyang tsinelas. Mabilis akong lumakad pa uwi. Habang naglalakad, may naramdaman akong malamig na hangin sa batok. Parang may sumusunod sa akin. Nang lumingon ako, wala naman. Ngunit mula sa likod ng mga puno, tila may pares ng matang nagmamasid. Pagdating ko sa bahay, nagkulong ako sa kwarto. Napapaisip, ano ba to? Guni-guni lang ba? O may hindi ako alam sa baryong to? Ngunit isang bagay ang sigurado, ang dinuguan ni Aling Meding ay hindi basta-basta. At ang imbitasyon niyang kumain ay hindi simpleng kabaitan lang. May dahilan kung bakit gusto niyang matikman ko iyon. At pakiramdam ko, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Lumipas ang isang linggo mula nang huling inanyayahan ako ni Aling Meding. Sa mga araw na iyon, pilit kong iniiwasan ang kanyang bahay. Hindi ako dumadaan sa dati kong ruta at kung sakaling kailangan kong dumaan, sinisigurado kong maaga pa at may kasamang ibang tao. Pero kahit anong iwas ko, parang sinasadya pa rin ang pagkakataon na madikit ako sa kanyang presensya. Isang araw habang nasa tindahan ako, narinig ko ang mga matatanda na nagkukwentuhan tungkol sa isang binatang nawawala. Si Nando, 18 taong gulang, kamakailan lang umuwi galing Maynila para magbakasyon. Huling nakita raw ito 3 araw na ang nakalipas, 9:00 ng gabi, malapit sa bahay ni Aling Meding. Napatingin ako kay Aling Meding na nakatayo lang sa gilid ng tindahan, tila ba pinakikinggan din ang usapan. Nang mahuli niyang nakatingin ako, ngumiti siya. Muli, ang ngiting may laman, alam mong hindi simpleng kabaitan lang. Sa kaloob-looban ko, nagsimulang sumiklab ang hinala. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na sapat ang kwento-kwento. Kailangang may ebidensya ako. Gabi iyon, lumabas ako ng tahimik habang tulog na si Chameli. Dala ang flashlight at nakaitim akong jacket. Hindi pa ako sigurado kung ano talaga ang hinahanap ko, baka karne, mga buto, o kahit anong pruweba ng katiwalian sa kusina ni Aling Meding. Tahimik ang paligid habang papalapit ako sa kanyang bahay. Sa kabilang bahagi ng baryo, may sayawan, kaya't siguradong walang lalapit dito. Pumasok ako sa likuran kung saan naroon ang kanyang lutuang gawa sa batong pinaputsian ng taon. Nakalok ang pinto, pero may maliit na butas sa pader. Dumungaw ako. Ang una kong napansin ay ang malaking kawa sa gitna ng kusina, itim ang gilid, may bahid ng natuyong dugo, at sa ilalim nito, isang maliit na siga na may amoy na matamis at malansa. Pero ang mas kinagulat ko ay ang mga nakasabit sa kisam, mga tuyong buntot ng pusa, palaspas na tila may dugo, at kung ano-anong tuyong halamang hindi ko kilala. May mga bote rin sa isang sulok, may laman na kulay berde, pula, at isa ay halos kulay itim. May nakadikit na lumang papel sa bawat bote, nakasulat sa sinaunang baybayin. Hindi ko man maunawaan ang ibig sabihin, pero alam kong may kaugnayan iyon sa kulam o mahika negra. Lumingon ako at sinipat ang isa pang bahagi ng kusina. Nakatambak doon ang mga karne, putol na hita, braso, at tila isang bahagi ng tiyan na may tahi. Lahat ay nabalutan ng dahon ng saging, ngunit kitang-kita pa rin ang pulang-pula ng laman. Hindi ito karne ng baboy. Iba ang itsura nito. Mas makinis. Mas pantay ang hiwa. Napaatras ako. Nanginginig. Hindi ko na mapigilan ang paghinga ng malalim. Muntik ko nang matapakan ang isang tuyong sanga, kaya agad akong lumayo at nagtago sa gilid ng isang puno. Hindi nagtagal, bumukas ang likurang pinto. Lumabas si Aling Meding. Nakasuot siya ng maitim na saya at may hawak na palanggana. Umuusok pa iyon. Lumapit siya sa isang lumang bato sa gilid ng bahay at sinimulang buhusan ng likido mula sa palanggana.
Ang amoy, hindi mo maipaliwanag. Parang pinagsamang dugo ng hayop, nasusunog na buhok, at baho ng bulok na karne. Habang ginagawa niya ito, bigla siyang nagsalita, pabulong, parang nagdarasal. Ang dila niya ay mabilis, hindi Tagalog, hindi rin Latin. Isa iyong lumang wika, marahil isang dasal ng mga matandang albularyo o aswang. Nang tapos na siya, bumalik siya sa loob. At sa ilang minuto ng katahimikan, biglang umalinggaw ang huni ng kwago. Sunod-sunod. Mabilis. At pagkatapos nito, sumagot ang mga aso sa paligid. Sunod-sunod ang kanilang tahol, tila takot, tila may naamoy silang hindi pangkaraniwan. Umatras ako palayo. Hindi ko na kinaya. Umiikot ang paningin ko. Nanginginig ang tuhod ko. Pakiramdam ko ay parang may mabigat na presensya sa paligid, na sinasakal ako, pinipigilan akong makalayo. Pagbalik ko sa bahay, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga karne, ang mga bote, at ang dasal na binigkas ni Aling Meding. Walang duda sa akin, hindi baboy ang niluluto niya. At hindi lang siya basta matandang mahilig sa pagluluto. Isa siyang nilalang na matagal nang naninirahan sa baryo, umaalipin sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagkain. Kinabukasan, pinilit kong kausapin si Mang Pilo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Isa siya sa ilang taong bihirang magsalita pero may matalas na alaala. Lumapit ako at marahang tinanong, totoo po ba na hindi normal si Aling Meding? Tumingin siya sa akin. Malalim. Parang butas ang kanyang mga mata't nakita ang kaluluwa ko. Anak, hindi na siya dapat nandito. Matagal na siyang pinalayas ng mga ninuno namin. Pero bumalik siya at bumawi sa paraan na alam niya, sa pagluluto. Anong ibig niyong sabihin? Hindi lang dugo ng hayop ang ginagamit niya. Hindi lang laman ng baboy ang piniprito niya. Ang bawat tikim mo sa ulam niya, may kabahagi kang binabayaran. Minsan di mo agad nararamdaman, pero sa pagdaan ng panahon, makikita mo sa panaginip, sa katawan mo, sa kaluluwa mo. Hindi ko na naituloy ang tanong ko. Hindi ko na rin kinaya ang sumunod niyang sinabi, tanungin mo ang sarili mo gaano karaming beses mo nang kinain ang luto niya. Sa dami ng tanong na bumabagabag sa isip ko, isa lang ang malinaw, kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari kay Nando, ang nawawalang binata. Sa mga kwento't bulong sa baryo, huling nakita raw siya sa tapat ng bahay ni Aling Meding, may dalang tinapay, at may dalang soft drink, tila dadalaw o mag-aabot ng pasalubong. Mula noon, parang naglaho na lang siya na parang bula. Pinuntahan ko ang nanay ni Nando, si Aling Feli, isang payat, tila matamlay na babae. Nang marinig niyang interesado akong tumulong sa paghahanap, agad siyang napaiyak. Ako na ang may kasalanan, hindi ko siya pinigilan, ani Aling Feli. Sinabi ko pa ngang mag-abot siya ng tinapay kay Aling Meding kasi tumulong siya sa amin dati nung maisakit ako. Napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang lumang kwintas na may maliit na krus. May alam ka po bang pwedeng puntahan o bakas ni Nando? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. May isang lugar pero delikado. At dito niya binanggit ang kuweba sa dulo ng sapa, sa likod ng gulod, malapit sa matandang punong balete. Ayon sa kanya, may ilang bata raw noon na nawawala rin at huling nakita sa may kuweba na iyon. Mula noon, itinuturing itong bawal lapitan lalo na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Kinabukasan, sinamahan ako ni Mang Pilo papunta sa nasabing lugar. Tahimik siya habang binabaybay namin ang makikitid na daan. Ilang beses din kaming nadula sa mga batong basa ng hamog. Walang ibang tunog kundi ang ihip ng hangin at kaluskos ng damo sa aming mga paa. Pagdating namin sa harap ng kuweba, halos mamuo ang laway ko sa lalamunan. Mabigat ang hangin dito, malamig, at tila ba binabalot ng presensyang hindi mo makita pero ramdam mo. May mga itim na palaspas sa bungad ng kuweba, at sa lupa, may mga tuyong dugo na tila hindi natanggal kahit matagal nang natuyo. Dito, sabay turo ni Mang Pilo sa gilid. May mga sinumpang ritual na ginagawa dito noon. Tanging mga di-tao ang pumapasok dito at mga taong nawalan na ng kaluluwa. Nagpa siya akong pumasok kahit siya'y tumanggi. Delikado sa loob. Kung may nakita ka, huwag kang kukuha ng kahit ano. Huwag kang mag-iiwan ng boses mo sa loob. Nilakasan ko ang loob ko. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng amoy na parang pinagsamang amag, dugo, at luma. Hindi ko maipaliwanag, pero alam kong hindi ito pangkaraniwan. Maikli lang ang pasilyo pero paikot,
tila may sariling disenyo ang pagkakabuo ng kuweba. Sa loob, may mga marka sa dingding, mga ukit ng hugis tao na nakanganga, tila sumisigaw. At sa gitna ng kuweba, may altar. Sa ibabaw nito, isang lumang itim na kawa, kasing laki ng nakita ko sa bahay ni Aling Meding. Sa gilid nito, may 3 bote ng pulang likido, at may isang maliit na papel na may pangalan. Fernando G. Reyes ang buong pangalan ni Nando. Napaatras ako. Hindi ako makapaniwala. Nang tingnan ko pa ang paligid, napansin ko ang isang pares ng sapatos sa gilid. Sapatos na may pangalan din ni Nando. At sa dingding, may mga pako na tila nagsilbing sabitan ng mga bagay, mga damit, lubid at punit na tela. Muntik na akong mapasigaw sa takot pero naalala ko ang babala ni Mang Pilo, huwag kang mag-iiwan ng boses mo sa loob. Habang palapit ako sa altar, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin mula sa loob ng kuweba. Parang may humahaplo sa batok ko. At sa isang iglap, parang may narinig akong boses paanas. Tulong kinandito ako, wag mo akong iwan, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumingon ako pero wala akong nakita. Ang boses ay tila galing mismo sa bato, sa dingding o sa loob ng kawa. Dahan-dahan akong lumapit sa kawa. Sa ibabaw nito, tila may naiwan pang bakas ng dugo at butil ng bigas, at sa ilalim may latak ng langis. At sa isang iglap, biglang umapoy ang gilid ng kawa, walang pusporo, walang apoy, basta na lang lumiyab. Mabilis akong umatras, hawak ang puso kong nanginginig sa kaba. Nakalabas ako ng kuweba bago pa ako madamay sa kung anong ritual o sumpa na maaaring ma-activate doon. Paglabas ko, naabutan ko si Mang Pilo na tila may inaalay sa punong balete, isang tangkay ng saging, itlog at asin. Para hindi ka sundan, Anya. Para hindi ka kasangkot. Hindi na ako tumutol. Tahimik kaming bumalik sa baryo. Pero sa isipan ko, malinaw na ang katotohanan, ginagamit ni Aling Meding ang kuweba bilang ritual na lugar. Ang kanyang mga sangkap ay hindi lamang galing sa palengke, kundi sa buhay ng mga nilalang. Si Nando ay isa na sa mga iyon. Ngayon, malinaw sa akin, may mga nilalang sa baryo na hindi dapat makisalo sa hapagkainan. At ang dinuguan ni Aling Meding ay hindi lutuin na dapat kainin ng may malinis na kaluluwa. Pagkatapos ng karanasang iyon sa kuweba, hindi na ako naging katulad ng dati. Kahit pilitin kong maging kalmado, may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ako makatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik sa isipan ko ang imahe ng kawa na may apoy, ang mga sapatos ni Nando, at ang boses na umaalingaw-ngaw. Huwag mo akong iwan. Mula noon, nagsimula na akong makaranas ng pangitain. Hindi lamang sa panaginip kundi pati sa tuwing ako'y nag-iisa o tahimik ang paligid. Isang gabi habang nakatitig lang ako sa kawayan naming dingding, bigla akong nakakita ng mukha, walang mata, ngunit puno ng puot. Isa pa, tila naririnig ko ang iyak ng mga taong hindi ko kilala. Minsan, sa tunog ng hangin, parang may kasabay na sigaw ng mga nawawala. Isang gabi, habang binabantayan ko si Chameli na mailagnat, napansin ko ang aninong dumaan sa labas. Akala ko'y tao lang, pero hindi ito naglalakad, parang lumulutang. Naghilakbot ang buo kong katawan. Pinatay ko agad ang ilaw at sumilip sa bintana. Doon ko nakita ang isang babaeng nakaputi, walang mukha, nakatayo sa labas ng bahay ni Aling Meding. Tila may hawak siyang bao o palanggana, at kahit walang mukha, alam kong nakatingin siya sa akin. Kinabukasan, dinalaw ko si Mang Pilo para humingi ng payo. Doon niya inilahad sa akin ang mas madilim pang sikreto ng baryo. Noong unang panahon, may isang nilalang na tinatawag nilang mananambal, isang aswang na hindi lang kumakain ng laman kundi ginagamit ang kaluluwa ng tao para sa mahika negra, Anya. Hindi siya basta pumapatay, pinapalipas niya ang panahon para makuha ang kabuang lakas ng isang tao, katawan, damdamin at espiritu. At si Aling Meding, tanong ko. Isa siya sa huling mananambal. Ang ginagawa niyang pagkain, lalo na ang dinuguan, ay bahagi ng ritual. Kapag kinain mo iyon, unti-unti kang nagiging pag-aari niya. Hindi agad, pero pagdating ng panahon, siya na ang may kontrol sa'yo. Paano mo po nalaman? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kapatid ko ang huling nawawala bago si Nando. At bago siya mawala, 3 beses siyang inaya ni Aling Meding sa hapunan. Nanindig ang balahibo ko. Lalong lumala ang mga pangitain ko. Sa bawat pagdaan ng gabi, mas lumalalim ang aking bangungot.
Minsan, nagigising akong pawis na pawis at umiiyak. Sa panaginip ko, nasa gitna ako ng lamisang puno ng mga pagkaing dugo ang sahog, adobo, sinigang, tinola, lahat ay pula. Sa dulo ng lamesa, naroon si Aling Meding, nakangiti. Hawak niya ang ulo ni Nando parang tropeo. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi, bigla na lang akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan, para bang pinipilipit ito mula sa loob. Nagsuka ako ng itim. Mula sa suka, may maliit na buto ng tao, parang pangdaliri. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na tunog mula sa bibig ko. Hanggang sa mahimatay ako sa tabi ng daan. Pagmulat ko, naroon si Lola Merst, isang matandang albularya na matagal nang hindi nakikita sa baryo. Tila pinatawag siya ni Mang Pilo. Habang nagpapagaling ako sa kanyang kubo, ibinunyag niya sa akin ang isa pang lihim. Alam kong matagal ka nang nakakain ng dinuguan ni Meding, Anya. Nararamdaman ko na rin ang lakas na bumabalot sa katawan mo. Hindi ka pa lubusang napapasakop pero malapit na. Paano po ito mapipigilan? May dalawang paraan, Anya. Una, huwag ka nang muling kumain sa kanya kailanman. Pangalawa, kailangan mong wasakin ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan, ang lumangkawa sa loob ng kuweba. Pero bago ko pa man maproseso ang lahat, biglang lumamig ang paligid. Ang mga ilaw ng kandila sa kubo ni Lola Merst ay biglang namatay. Sa isang sulok ng dilim, nakita ko ang itim na anino, malaking babae, nakalutang, may mga mata na nagliliyab ng pula. Walang alinlangan, si Aling Meding. Lola, bulong ko. Wala na siyang oras, sagot ni Lola Merst habang kinukuha ang isang bote ng langis at sinindihan ito. Nagliyab ang paligid. Sa isang iglap, naglaho ang anino, at sa pag-alis nito, naramdaman ko ang biglang gaan ng hangin, parang pansamantalang naitaboy ang kadiliman. Pagkatapos ng gabing iyon, napagtanto ko ang katotohanan, hindi lang ako nakakita ng sikreto, ako na ang kasunod na biktima. At kung hindi ko pipigilan si Aling Meding, hindi lang ako ang mawawala, kundi pati ang buong baryo. Pagkalipas ng ilang araw ng pagpapagaling sa kubo ni Lola Merst, buo na ang loob ko, kailangan kong harapin si Aling Meding. Hindi na sapat ang tumakas. Hindi sapat ang tumigil sa pagkain ng dinuguan. Kailangan kong sirain ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang itim na kawa sa loob ng kuweba. Bago ko simulan ang plano, tinipon ko ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan kong kabaryo, sina Mang Pilo, Lola Merst, at ang dalawang binatang sina Joel at Tomas, mga pamangkin ni Mang Pilo na mailakas ng loob at puso sa laban. Pinagplanuhan naming mabuti ang magiging galaw. Ayon kay Lola Merst, dapat naming dalhin ang mga sumusunod, langis na may dasal, banal na langis mula sa simbahan at pinaghalong halamang gamot, banal na asin krus na kahoy mula sa simbahan pampausok na gawa sa dahon ng sambong, insenso, at uling at higit sa lahat, huwag dapat matakot. Dahil kapag pumasok ang takot, doon sila pinapasok ng nilalang. Gabi ng kabilugan ng buwan ang napili naming oras ng pag-atake. Ayon kay Lola Merst, ito ang sandaling pinakamalakas ang kapangyarihan ni Aling Meding, ngunit ito rin ang pinakamahina ang kanyang depensa, dahil abala siya sa pagsasagawa ng kanyang ritual. Bago kami tumulak, nanalangin muna kami sa krusipihong nasa altar ni Lola Merst. Kung tayo'y madapa, Mang Pilo, tandaan niyong hindi tayo susuko. Kasi hindi lang kaluluwa natin ang nakataya rito, kundi ang kabuuan ng baryo. Pagdating namin sa kuweba, ramdam agad namin ang kakaibang hangin. Mabigat, parang hinihigop ang aming lakas. Sa labas pa lang, naririnig na namin ang mga tila bulong ng mga kaluluwang umiiyak, nagmamakaawa. Huwag kayong papadala, paalala ni Lola Merst. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob, tangan ang mga sulo at ang krus. Sa gitna ng kuweba, eksaktong tulad ng una kong nakita, naroon ang itim na kawa, pero ngayon, nagliliyab ito ng bughaw na apoy. Nakapaligid dito ang mga palayok na mailamang laman, tila dugo, buhok, at balat ng tao. Sa itaas ng altar, naroon si Aling Meding. Hindi na siya ang tipikal na matandang nakatsinelas. Ngayon, ang anyo niya ay isang itim na nilalang, may matutulis na kuko, mahaba ang buhok, at ang balat niya ay parang balat ng ahas. Sa kanyang likod ay may mga pakpak na parang sa paniki, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pulang apoy. Bakit kayo narito? Ang boses niya ay umalinggaw, hindi sa pandinig kundi direkta sa isip. Para tapusin ang kasamaan mo, sigaw ni Mang Pilo sabay saboy ng asin sa paligid. Sumigaw si Aling Meding parang hayop na nasugatan.
Napaatras siya, pero agad bumawi, bumuga siya ng apoy mula sa kanyang bibig. Muntik nang tamaan si Joel, pero nahatak siya ni Tomas. Agad naming inilatag ang mga pangontra, ang crew sa gitna, ang langis sa paligid, at sinindihan ni Lola Merst ang pampauso. Umusok ang buong kuweba. Nagmistulang impyerno ang paligid, sigawan, apoy, at halakhak ni Aling Meding. Hindi niyo ako mapipigilan, sigaw niya. Ako ang ginagalang dito. Ako ang tagapaglinis. Ako ang tagapagsilbi ng gutom ng kadiliman. Dito ko na nakita ang pagkakataon. Habang abala siya sa pagharang sa mga kasamahan ko, lumapit ako sa itim na kawa, hawak ang bote ng banal na langis. Inalala ko ang dasal ni Lola Merst, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo kami dumadalangin, ibinuhos ko ang langis sa kawa. Sa isang iglap, sumabog ang bughaw na apoy, at tila sumigaw ang daan-daang kaluluwa mula sa loob ng kawa. Umingit si Aling Meding na paatras. Napayuko siya sa sobrang sakit. Hindi pwede, sigaw niya habang unti-unting bumabalot ang apoy sa kanyang katawan. Ngayon, sigaw ni Lola Merst, ituloy na natin. Sabay-sabay naming ibinuhos ang asin sa lupa, dinasalan ang paligid, at tinaddad ng krus ang altar. Sa bawat dasal, sa bawat saboy, unti-unting nagkakabitak-bitak ang lupa. Umuuga ang kuweba, tila ito'y ginigiba ng mga kaluluwang pinahirapan. Sa huling dasal, sumigaw si Aling Meding, hindi ng galit kundi ng takot. Ako ang huling tagapagluto. Ako ang huling tagapagsilbi. Huwag niyo akong itakwil. Huwag. At sa isang iglap, sumabog ang kanyang katawan, naging abo na isinama ng hangin palabas ng kuweba. Tahimik. Wala na ang apoy. Wala na ang bulong. Ang kawa ay durog. At ang altar ay abo na lamang. Paglabas namin ng kuweba, ramdam namin ang biglaang gaan ng paligid. Ang hangin ay malamig ngunit payapa. Sa unang pagkakataon, narinig namin ang tila normal na huni ng mga kuliglig, walang halong pangambang dala ng kadiliman. Pag-uwi namin sa baryo, walang isa man sa amin ang nagsalita agad. Hindi pa rin namin lubos maisip na nagtagumpay kami. Pero sa puso namin, alam naming naitama namin ang isang kasaysayang itinago ng takot. Matapos ang pagsabog ng kawa at ang pagkatalo ni Aling Meding sa loob ng kuweba, tila isang mahaba at madilim na bangungot ang tuluyan ng nagwakas. Ngunit hindi rin naging madali ang mga sumunod na araw. Habang ang buong baryo ay dahan-dahang bumabalik sa normal, naroon pa rin ang bigat ng mga alaala at ang hindi mapapantayang pangulila sa mga nawala, lalo na si Nando, na hanggang ngayon ay hindi na nakita. Nagdesisyon si Mang Pilo at Lola Merst na magdaos ng isang simpleng seremonya, isang huling handaan para sa lahat ng mga kaluluwang nakuha at pinahirapan ng aswang. Hindi ito upang magdiwang, kundi upang magbigay pugay at paglaya sa mga kaluluwang hindi na nakauwi. Paghahanda ng huling handaan, ang huling handaan ay ginanap sa gitna ng baryo, sa luma at bakanting bahay ni Aling Meding, na ngayon ay tinatawag ng mga tao bilang bahay ng mga nawala. Lininis ito ng mga kabataang boluntaryo. Tinanggal ang mga alikabok at inalis ang lahat ng larawan ni Aling Meding. Pinalitan ito ng mga itinagong litrato ng mga nawawalang kabaryo, si Nando, ang kapatid ni Mang Pilo, mga batang hindi na nakita, at maging ilang dayong nawawala umano matapos makikain ng dinuguan noon. Hindi ito para sa mga natira, sabi ni Lola Merst, kundi para sa mga hindi na nakakabalik. Sa araw ng seremonya, walang karne. Walang kahit anong pagkain na may dugo. Puro gulay, prutas, at mga pagkaing may sagradong kahulugan, biko para sa pagsasama-sama, puto para sa kalinisan, at kape para sa paggising ng diwa. Yan gis pagpapatawad ng bayan habang nagsisimula ang seremonya, isa-isang lumapit ang mga taga-baryo sa altar ng mga larawan. Nag-aalay sila ng kandila, bulaklak at dasal. Ilang matatanda ang umiiyak habang binubulong ang pangalan ng mga mahal nila sa buhay. Nagulat ang lahat nang sila kay Teofilo, ang isa sa mga pinakamatandang lalaki sa baryo, ay tumayo at nagsalita sa harap ng lahat. Matagal tayong natakot. Matagal tayong nagbulag-bulagan. Alam nating may mali pero pinili nating tanggapin dahil sa sarap ng pagkain. Akala natin normal ang mga pagkawala, ang mga pagkakasakit. Pero mali tayo. Kaya ngayong gabi humihingi ako ng tawad. Sa mga kaluluwang pinabayaan natin. At sa Diyos na ilang ulit nating binaliwala. Napaiyak si Mang Pilo at ang kanyang mga pamangkin.
Lalong lumalim ang katahimikan ng gabi. Kahit ang mga kuliglig ay parang tumigil. Yan sulat mula kay dugo pagkatapos ng seremonya, may isang kakaibang bagay ang natagpuan sa dating silid-lutuan ni Aling Meding. Sa ilalim ng lumang kahoy na mesa, nakita ni Joel ang isang papel na luma na at tila sinulatan ng dugo. Ang laman ng sulat, ang sinumang lumaban sa apoy ay magiging apoy. Hindi ako ang una. Hindi ako ang huli. Ang lasa ng dugo ay hindi mawawala sa lupaing ito. Hanggat may nagugutom, hanggat may takot, hanggat mailihim, muling babalik ang pagluluto. Nang mabasa namin iyon, nanlamig kami. Totoo nga bang tapos na ito? O isa lamang ba itong pahinga bago ang susunod na pagbalik ng dilim? Isang gabing puno ng liwanag ngunit sa kabila ng sulat na iyon, nagpasiya ang mga taga-baryo na mabuhay ng may tapang at pananalig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang buong baryo ay nagsindi ng ilaw sa lahat ng bahay. Walang sinuman ang nagkulong. Walang tumikim ng karne. Sa gitna ng kalsada, may bata kaming narinig na kumakanta. Isang ina ang sumayaw kasama ang kanyang anak. May tumugtog ng gitara. May tumawa ng malakas. Ang buong baryo ay tila muling isinilang. At sa silong ng bahay ni Aling Meding, habang nagbabantay kami ni Mang Pilo, napatingala ako sa langit. Maliwanag ang buwan pero ngayon wala na ang mabigat na ulap. Wala na ang malamig na aninong sumusunod. Panandalian man o panghabang buhay, bulong ni Mang Pilo, ang liwanag ay nariyan kung lalabanan natin ang dilim. Lumipas ang mga linggo mula nang maganap ang huling handaan sa baryo. Unti-unti ang dating takot ay napalitan ng pag-asa. Pero kahit na parang normal na muli ang lahat, may mga bagay na hindi na babalik sa dati, at may mga tanong na kailanman ay hindi masusuklian ng tiyak na sagot. Isa sa mga katanungang bumabagabag sa isip ko ay ang tungkol sa dinuguan. Paano naging mitsa ng sumpa ang isang pagkaing minahal ng lahat? Ano ang tunay na nilalaman nito noong panahon ni Aling Meding? At higit sa lahat, bakit tila hinahanap pa rin ng ilan ang lasa nito, kahit alam na nilang may kabayaran ito? Yengis nagbabalik si panlasa isang araw, habang ako'y namimili sa palengke, may narinig akong dalawang matandang babae na nag-uusap sa gilid. Alam mo ba, Mere, kahit papaano, nami-miss ko yung dinuguan ni Meding. Ang sarap nun, iba talaga eh. Hindi ko alam kung may kapalit pa yun. Yung timpla niya, parang hindi mo makakalimutan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mangingilabot. Paano mo mami-miss ang isang pagkaing mailaman ng kasamaan? Pero naisip ko rin, ganoon ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng isang lasa, ng isang karanasang nag-ugat sa sarap at itinago sa takot? Mula noon, ilang ulit kong narinig ang mga bulong tungkol sa panunumbalik ng panlasa ng ilan. May mga nagsasabing nagluluto sila ng sarili nilang bersyon ng dinuguan, subalit hindi raw maabot ang tamang linamnam. May isa pa nga raw na nagsubok gumamit ng dugo ng hayop sa sarili niyang lutuan pero naduduwal siya sa resulta. Iba raw talaga ang luto ni Meding. Yengis pagbisita di lumang bahay isang gabi, pinuntahan ko mag-isa ang dating bahay ni Aling Meding. Gusto kong maintindihan kung bakit ganoon ang naging epekto ng pagkain sa baryo. Bitbit ko ang isang maliit na ilawan at ang krusipihong ibinigay ni Lola Merst. Pagpasok ko, tahimik ang paligid. Wala nang amoy ng dugo, wala nang mga palayok. Pero sa gitna ng lumang kusina, natagpuan ko ang isang maliit na lutuan na tila nakalimutan ng mga naglinis. Lumapit ako. May nakita akong lumang recipe book, nasunog na ang kalahati, pero nabasa ko pa rin ang ilang bahagi. Isa roon ang nakabold na pamagat, ang lasa ng alay. At sa ilalim ng pamagat, ang tunay na dinuguan ay hindi lang dugo. Ito'y pinaghalong alaala, kasalanan at kaluluwang ninanais ng kapatawaran. Sa bawat kagat, isang piraso ng iyo ang nawawala. Hanggang sa ikaw ay maging bahagi ng lasa. Napaatras ako. Hindi na ito simpleng pagluluto. Ito ay ritual. Yengis panibagong babala paglabas ko ng bahay, may iniwang sulat sa pintuan. Isang lumang papel, may nakaukit sa pamamagitan ng uling, nagbago ang anyo, hindi ang kagutuman. At sa ilalim nito, may nakadikit na maliit na piraso ng dahon ng laurel, isang sangkap na ginagamit din sa dinuguan. Nag-init ang batok ko. Hindi ba tapos ang lahat? Yan huling pag-uusap ay Lola Merst kinabukasan, agad kong pinuntahan si Lola Merst.
Lola, sabi ko, bakit parang may anino pa rin ang dinuguan sa baryo? Bakit parang may mga taong gusto pang balikan ang lasa? Tahimik siya sandali bago tumugon. Anak, ang kasamaan, hindi laging nasa anyo ng halimaw. Minsan, nasa simpleng bagay pagkain, alok, kaginhawaan. Ang dinuguan ni Meding ay hindi lang ulam. Isa siyang pangako na hindi ka magugutom, na masasarapan ka, na para kang may taglay na lihim na pribilehiyo. At iyon ang mahirap alisin sa puso ng tao. Pero, Lola, paano kung may tumuloy muli? Paano kung may magpatuloy sa ginagawa ni Meding? Mangyayari yan kung tayo'y mananahimik. Yan hito na iditi panlasa sa mga sumunod na araw, pinili naming maglunsad ng panibagong tradisyon sa baryo. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi na dinuguan ang inihahain, kundi mga pagkaing galing sa lupa at kalikasan, walang dugo, walang alay, walang kasalanan. Sa halip na tikman ang pagkakasala, tinuruan ang mga kabataan ng tunay na lasa ng pagmamalasakit. Tinuruan silang ang masarap na pagkain ay hindi kailangan ng kabayaran ng buhay ng iba. Sa huli, natutunan naming ang tunay na panlasa ng dinuguan ni Meding ay hindi lang sa rekado. Ito'y galing sa takot, lihim, at kasalanan. At kapag piniling alalahanin ito, para ka na ring nakikisalo sa mga nawawala. Epilogo ngayon, taon na ang lumipas. May mga bagong mukha sa baryo. Ang bahay ni Aling Meding ay ginawang paaralan para sa mga kabataan. At ang dating kwento ng pinakamasarap na dinuguan ay itinuturo na ngayon bilang babala, hindi alaala. Ang bawat rekado, bawat kasangkot, bawat panlasa, lahat ito ay may kapalit. Ang tanong, handa ka bang kainin ang sarap kung alam mong may kasamang kaluluwa? 14 na.